Paano mo inihihiwalay ang ginto sa lupa and other impurities na meron ito? Ito po ay dinadaan sa apoy. At yung nakaraang mga insidente dito sa Senado, ang pagbaliktad ni Chis Escudero, yung naganap na pagpigil dito sa Senado sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee at marami pang mga susunod na investigasyon, pati ang nangyari kay Jinggoy Estrada, ito ay mga test of fire, mga pagsubok ng apoy. At so, dito natin makikita at maihihiwalay natin talaga yung purong ginto at yung mga burak lang o mga dumi lang. At under the test of fire, nagningning ang mga tunay na may ginto sa kanilang kalooban. And we were surprised with some of them, like Jinggoy Estrada. Ako talaga, inaamin ko sa inyo, I was surprised with Senator Jinggoy. I didn't think that he had it in him. But again, I had to admit I was proven wrong. Si Senator Pia Cayetano kanina doon sa deliberasyon sa House, sa Senate, yung pagdinig sa Blue Ribbon Committee, yung ginawa niya na pag-assist upang maipasok ang mga 18 Marines, si Senator Robin Padilla, the determination they had to make it happen despite of the odds against them, yung sobrang dami ng pulis, nandun si John Vic Remulla at inaasahan ng lahat, hindi ito matutuloy. Yung ginawa nila Win Gatchalian na sinasabotahe yung proseso sa Senado, na kahit na Senate President pro tempore lang siya, ay nag-feeling Senate President, no? And gumagawa ng kung ano ng mga kautusan. These are pressure test sa mga senador. At dito nga sumulpot yung ningning ng ilan under the test of fire. At kung merong mga nagningning, meron namang lumabas kung ano talaga sila. Si Chis Escudero was a real failure pagdating dito sa test na ito. Kasi dito nakita natin, wala talagang ginto dito sa politika nitong si Chis Escudero. Puro burak lang. Walang nakitang magniningning sa kanya ang sambayan ng Pilipino. Totoo yan, pinapalakpakan ka nung BBM 11, ngayon ay BBM 12. Kahit na ano pang sabihin ninyo, lahat kayo ay mga lakis lang o mga amboy na lang kayo ni BBM dyan. Mga utusan lang kayo ng administrasyon. For one reason or the other, ay hindi nyo kayang kumawala at magsalita ng totoo. At kahit na punong-puno na ng kasuklam-suklam na kasamaan na nangyayari sa ating lipunan, ay andyan pa rin kayo. Siguro dahil pare-pareho, meron pakinabang sa panig nyo dyan. Pero sa tagal na sa politika ni Chis Escudero, and he had a bright future before. He even ran as vice president under kay I think ang kasama niya noon si I forgot si Poe, ayan, ang kanyang kasama noon na tumakbo na presidente. Siya ang vice president noon. And up to now, it's as if parang, ang politika niya is all about convenience. There is no sacrifice. Hindi siya handang magsakripisyo para sa bayan. Maybe kasi kung totoo nga yung sinasabi na sila ay kinausap, na kagaya ni Jinggoy, kasama siya doon sa mga kinausap, at tinakot na sasampahan ng kaso at siya ay makukulong. Nung nakita niya na nakulong na si Jinggoy Estrada, natakot na. Because baka pag nakulong siya, he will lose his heart. And hindi niya kaya yun. Well, I've known many great men na nagsakripisyo din ng para sa bayan. At kasama dun sa sakripisyo na yon, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. Si Ninoy Aquino was one of them. Jose Rizal. Yung mga katipunero natin noon, sila Andres Bonifacio. And many other heroes na nag-alay ng kanilang sarili sa paglilingkod. Pero inuuna talaga lagi nila ang kanilang bayan.
And si Chis Escudero is a real disappointment and failure pagdating sa test na ito. Pero buti na lang mayroong mga apoy na ganitong pagsubok. Dahil dito nakikita natin yung mga totoo na mga maglilingkod sa atin, yung mga totoo na lalaban para sa bayan. Pagamat paminsan sila ay naiiyak, lumuluha, ang importante, when the chips are down, sino ang tatayo, sinong lalaban, sinong magpapadala sa agos. Alam na natin ngayon ang sagot. Pero mahalaga dyan, tayong lahat, patuloy tayong nakikialam dito sa diskurso na ito. Tayo'y patuloy na magbabantay, magmamasid, mag-aaral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.